Naranasan mo na ba ito? 3:00 na ng madaling araw. Tahimik ang buong bahay. Masarap na sana ang tulog mo, pero biglang nagising ang utak mo dahil may kailangang gawin. Ang pantog mo hindi na makapaghintay. Labag man sa loob, kailangan mong tanggalin ang mainit na kumot, bumangon at maglakad sa malamig na sahig papuntang banyo. Pagbalik mo sa kama, dilat na ang mata mo at hirap ka ng makatulog muli. At ganito ang nangyayari gabi-gabi. Minsan isa, dalawa, o 3 beses pa. Pagkagising sa umaga, pakiramdam mo ay parang hindi ka natulog at pagod na pagod ang katawan mo. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may paraan para matigil na ang bangungot na ito? At ang pinakamaganda, hindi mo kailangan ng mamahaling gamot o komplikadong operasyon. Ngayon, ibabahagi namin ang isang sinaunang sikreto na ginamit ng tanyag na manggagamot na si Avicenna daan-daang taon na ang nakalilipas. Isang simpleng sangkap lang ang kailangan mo at 60 segundo bago matulog. Handa ka na bang malaman kung paano maibabalik ang mahimbing at walang abalang tulog hanggang umaga? Panoorin ang video na ito hanggang dulo dahil tiyak na mabibigla ka sa katotohanan. Ngayon pa lang, i-comment mo na sa ibaba kung ilang beses ka bumabangon sa gabi para umihi. At ngayon, simulan na natin. Bago tayo pumunta sa mismong sikreto, balik muna tayo sa nakaraan, mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas. Si Ibn Sina, na mas kilala sa Europa bilang Avicenna, ay isang henyong doktor at siyentipiko mula sa Persya. Ang kanyang pangunahing aklat, ang The Canon of Medicine, ay naging basehan ng medisina sa buong mundo sa loob ng 5 siglo. Hindi lang basta sintomas ang ginagamot ni Avicenna. Hinahanap niya ang pinakaugat ng problema. Alam niya na ang katawan ng tao ay isang konektadong sistema. Kapag may isang bahagi na nahihirapan, ibang bahagi ng katawan ang nagbibigay ng hudyat. Noong panahong iyon, wala pang mga modernong laboratorio o ultrasound, pero kabisado ni Avicenna ang kapangyarihan ng mga halaman, pampalasa at mineral. Napansin niya na ang madalas na paggising sa gabi ay unti-unting umuubos sa lakas ng isang tao. Inilarawan ng sinaunang manggagamot na ito ang kondisyon na tinatawag nating nokturya ngayon, at nakahanap siya ng isang napakasimpleng paraan para pakalmahin ang isang aktibong pantog gamit ang mga natural na spasmodic blockers. Ang nakakamangha, maging ang modernong siyensya ay sumasang-ayon na epektibo ang sinaunang paraang ito. Alamin muna natin kung bakit nga ba tayo madalas magising sa kalagitnaan ng gabi. Marami ang naniniwala na normal lang ito habang tumatanda, o baka dahil lang sa pag-inom ng maraming tsaa bago matulog. Pero, ang totoo, ang madalas na pag-ihi sa gabi ay isang paraan ng iyong katawan para sabihing may hindi tama. Sa medisina, tinatawag itong nocturia. Hindi ito isang hiwalay na sakit, kundi isang malinaw na sintomas na may aberya sa loob ng iyong sistema. Kapag natutulog ka, dapat ay nagpapahinga at nagpapalakas muli ang iyong katawan. Sa normal na kondisyon, umabagal ang paggawa ng ihi ng iyong mga bato o kidneys. Ang iyong pantog naman ay nagre-relax at lumalawak para ligtas na maipon ng likido hanggang sa paggising sa umaga. Pero kapag may nocturia, nasisira ang mekanismong ito. Nagiging hyperactive ang iyong pantog. Nagsisimula itong kumunot at magpadala ng maling signal sa iyong utak kahit na wala pang kalahati ang laman nito. Magigising ka na pakiramdam mo ay puputok na ang iyong pantog. Pero ang totoo, kakaunti lang pala ang ihi. Nakakaabala at nakakaubos ito ng lakas. Hindi na nakakaabot ang iyong utak sa yugto ng mahimbing na pagtulog dahil laging nakaabang ang iyong katawan
Sa susunod na pag-ihi, ang resulta, hindi ka talaga nakakapagpahinga ng maayos. Bakit ba delikado ang putol-putol na tulog? Harapin natin ang katotohanan. Kung bumabangon ka para umihi ng kahit 2 beses man lang sa isang gabi, ninanakawan mo ang iyong sarili ng pinakaimportanteng bahagi ng pahinga. Ito ay ang mahimbing na tulog or deep sleep. Sa yugtong ito, ginagawa ng ating katawan ang tinatawag nating general cleaning. Dito nililinis ng utak ang mga toxins, nagre-repair ang ating mga cells, at ang ating immune system ay gumagawa ng mga panlaban sa sakit. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay ang paggawa ng mga hormones. Halimbawa, ang growth hormone na siyang responsable sa pag-aayos ng ating mga tissues at pagsusunog ng taba ay nagagawa lamang habang tayo ay nasa deep sleep. Kung palaging napuputol ang iyong tulog, hindi natatapos ang mahahalagang prosesong ito. Ang resulta, mas mabilis kang tatanda, hihina ang iyong resistensya, at mapapansin mong nagiging overweight ka kahit hindi ka naman malakas kumain. Hindi lang yan, ang putol-putol na tulog ay matinding dagok din sa iyong nervous system. Nagiging mainitin ang iyong ulo, makakalimutin, at laging balisa. Hirap kang mag-focus sa trabaho, at ang buong araw mo ay nagiging isang mahabang pakikipaglaban sa matinding pagkapagod. At ang dahilan ng lahat ng ito, ang iyong pantog na ayaw kang patulugin ng mahimbing. Isa itong maling siklo na dapat mo nang putulin agad. Malamang, sinubukan mo ng solusyonan ang problemang ito sa paraang akala mo ay pinaka-epektibo, ang hindi pag-inom ng tubig pagkatapos ng 6:00 ng gabi. Pero ang totoo, ito ang pinakamadalas na pagkakamaling ginagawa ng marami. Ngayon, hihimayin natin kung bakit ito ay isang maling paniniwala. Isipin mo ito, hindi ka na umiinom ng tubig, tuyong-tuyo na ang iyong bibig, at tinitiis mo ang uhaw dahil umaasa kang hindi ka na maiistorbo ng iyong pantog sa kalagitnaan ng pagtulog. Pero alam mo ba kung ano ang totoong nangyayari sa loob ng katawan mo? Dahil sa kakulangan ng tubig, ang ihi mo ay nagiging masyadong matapang or concentrated. Punong-puno ito ng mga asin, asido, at mga toxins. Ang matapang na likidong ito ay naiipon sa iyong pantog at nagsisimulang iritahin ang mga sensitibong dingding nito. Itinuturing ito ng iyong pantog bilang isang banta, kaya naman nagkakaroon ito ng spasm. Agad itong magpapadala ng emergency signal sa iyong utak na nagsasabing, "Gising, kailangan na nating ilabas ito agad." At heto ang nakakapagtaka. Kahit wala kang ininom buong gabi, magigising ka pa rin ng madaling araw para pumunta sa banyo. Ang masama pa, ang pag-ihi mo ay maaaring may kasamang bahagyang hapdi o discomfort. Ang pag-iwas sa tubig ay hindi ang solusyon. Sa katunayan, lalo lang nitong pinapalala ang problema. Pag-usapan pa natin ito ng mas malalim. Mayroon tayong tinatawag na amazing na antidiuretic hormone sa ating katawan, ang vasopressin. Ang pangunahing trabaho nito ay sabihan ng ating mga kidney, "Hoy, matutulog na tayo, kaya itigil muna ang paggawa ng maraming ihi. Ipunin muna ang tubig sa katawan hanggang umaga." Sa isang malusog na tao, biglang tumataas ang level ng hormone na ito tuwing gabi. Dahil dito, nakakatulog tayo ng 7 hanggang 8 oras nang hindi naaabala ng pagpunta sa banyo. Pero habang tumatanda tayo o dahil sa sobrang stress, nagkakaproblema ang paggawa ng vasopressin. Ang ending, hindi na nakakatanggap ang mga kidney ng utos na magpahinga. Tuloy-tuloy lang sila sa pag-filter ng dugo at paggawa ng ihi na parang daytime pa rin. Kaya naman, mabilis mapuno ang ating pantog. Sa puntong ito,
Hindi sapat ang basta pagdadayet o pagbabawas ng inom ng tubig. Ang problema ay nasa loob mismo ng ating internal chemical factory. Noong panahon ni Avicenna, hindi pa niya alam ang salitang vasopressin. Pero malinaw niyang nailarawan ang kondisyon kung saan mas maraming likido ang lumalabas sa gabi kaysa sa araw. Naintindihan niya na hindi lang ang pantog ang dapat gamutin. Kailangang pakalmahin ang buong sistema na nagpapatakbo ng mga likido sa ating katawan. Ang kanyang pamamaraan ay nakatuon mismo sa pagbabalik ng harmony at balanso sa loob natin. Ang isa pang lihim na kaaway ng inyong mahimbing na tulog ay ang chronic stress. Isipin nyo, para kayong laging balisa, problema sa trabaho, pag-aalala sa pamilya, o kaya ay gipit sa pera. Sa ganitong sitwasyon, ang inyong katawan ay gumagawa ng maraming cortisol, ang tinatawag na stress hormone. Dahil dito, laging tensyado ang inyong buong nervous system, pati na ang inyong mga internal organ. Ang ating pantog ay parang isang supot na gawa sa kalamnan na puno ng mga sensitibong nerve. Kapag sobrang taas ng inyong cortisol, nagiging hypersensitive ang mga nerves na ito. Konting-konting stretch lang sa pader ng pantog, nagre-react na agad sila. Ang inyong pantog ay nagiging parang kwerdas ng gitara na sobrang higpit. Konting galaw lang, mapapatid na. Kahit nakahiga na kayo at mukhang relax ang inyong katawan, nananatili pa rin ang tensyon sa loob. Kahit kaunting likido lang ang maipon, makakaramdam na kayo ng matinding paghihi, kaya mapapabalik-balik kayo sa banyo. Sa sinaunang medisina, tinatawag itong sobrang hangin o panginginig ng mga ugat sa loob ng katawan. Alam ng mga manggagamot noon, para mawala ang ganitong pakiramdam, ang unang dapat gawin ay alisin ang tensyon sa inyong mga kalamnan at pakalmahin ang inyong buong sistema. Hindi natin dapat balewalain ang problema ng insulin resistance at ang tinatawag na hidden diabetes. Ituring itong tunay na epidemya sa ating panahon. Kung mahilig kang kumain ng matamis bago matulog o palaging puro carbohydrates ang kinakain mo, siguradong magpapabago-bago ang level ng asukal sa iyong dugo. Kapag masyadong mataas ang asukal sa dugo, pilit itong nilalabas ng iyong mga kidney. Ang tanging paraan para magawa ito ay tunawin ang asukal sa maraming tubig at ilabas ito sa pamamagitan ng ihi. Ito ang dahilan kung bakit madalas magbanyo ang mga taong may mataas na blood sugar. Ngunit may isa pang mas malalim na problema. Ang mataas na asukal ay unti-unting sumisira sa maliliit na ugat at nerves, kabilang na ang mga nerves na nagkokontrol sa iyong pantog. Dahil dito, nawawala ang pagiging elastic nito at ang kakayahang makaramdam ng maayos. Hindi na ito makapag-expand ng normal. Isipin mo na lang ang isang lumang lobo na tumigas na. Hindi mo na ito mahipan o mapalaki dahil matigas na ito at hindi na nababanat. Ganyan din ang nangyayari sa iyong pantog. Hindi na nito kayang maglaman ng sapat na ihi. Kaya agad itong nagbibigay ng signal na kailangan mo ng umihi. Maging ang tanyag na manggagamot na si Avicenna ay nagbigay ng malaking halaga sa tamang nutrisyon at inilarawan ang mga sakit na dulot ng tinatawag na matamis na dugo. Sa mga kalalakihan, may isa pang partikular na dahilan kung bakit nagiging pahirap ang pagtulog sa gabi. Ito ay ang prostate gland. Habang tumatanda, karaniwan sa mga lalaki ang pagkakaroon ng enlarged prostate o ang tinatawag na BPH. Ang prostate ay matatagpuan sa mismong ilalim ng pantog at nakapalibot sa daluyan ng ihi. Kapag lumaki ito, naiipit ang nasabing daluyan.
Isipin niyo na para kayong nakatapak sa hose ng tubig. Dahil dito, hihina ang daloy ng inyong ihi. Ang resulta, hindi lubos na nailalabas ang lahat ng ihi sa pantog. Ang naiiwang ihi sa loob ay nagsisilbing iritante sa katawan. Dahil dito, kailangang magtrabaho ng doble ang pantog para lang maitulak ang ihi sa makipot na daluyan. Sa katagalan, kumakapal at nagiging sensitibo ang mga kalamnan nito. Kaya naman, pabalik-balik ang nararamdamang pag-ihi, lalo na sa gabi habang kayo ay nakahiga. Sa mga kababaihan naman, ang ganitong problema ay madalas na dulot ng panghihina ng pelvic floor muscles. Kaya hindi na nito masuportahan ng maayos ang pantog sa tamang posisyon. Sa parehong sitwasyon, mahalagang maibalik ang natural na lakas ng mga muscle at maalis ang anumang pamamaga. Dito natin tatalakayin ang isa sa pinakamahalagang turo ni Avicenna. Sa kanyang tanyag na Canon of Medicine, ipinakilala niya ang konsepto ng tinatawag na malamig na pantog. Huwag kayong mababahala. Hindi ito nangangahulugang literal na balot ng yelo ang inyong organ. Sa tradisyonal na medisina sa silangan, ang lamig ay tumutukoy sa kakulangan ng enerhiya, mahinang sirkulasyon ng dugo, at panghihina ng mga kalamnan. Ayon kay Avicenna, ang madalas na pag-ihi sa gabi, lalo na kung marami at malinaw ang kulay nito, ay isang malinaw na senyalis ng sobrang lamig at pamamasa sa ibabang bahagi ng katawan. Kapag kulang ang katawan sa internal heat o likas na init, nahihirapan itong pigilin ang likido. Dahil dito, nawawalan ng kontrol ang mga bato at humihina ang mga kalamnan sa balakang. Para masolusyunan ito, iminungkahi ng batikang manggagamot ang paggamit ng mga paraang nagpapainit sa mga organ mula sa loob. Layunin nitong pabilisin ang daloy ng dugo, alisin ang paninigas ng mga kalamnan at ibalik ang sigla ng katawan. Mahigpit niyang ipinagbabawal ang pag-inom ng malalamig na tubig bago matulog. Sa halip, inirekomenda niya ang paggamit ng mga espesyal na pampalasa at buto na may mainit na katangian. Ang konseptong ito ng pagpapainit ang mismong pundasyon ng kanyang sikreto na hihimay natin ngayon. Kaya, ano nga ba ang malaking sikreto ni Avicenna? Ano itong mahiwagang lunas na makakatulong para muling maging mahimbing ang inyong tulog sa gabi? Hindi ito isang bihirang ugat mula sa mga bundok ng Tibet at lalong hindi ito isang mamahaling gamot. Ang sangkap na ito ay malamang na nasa kusina nyo lang ngayon kasama ng iba pang mga pampalasa. Ito ay ang simpleng tuyong clove o clavo de comer. Tama ang narinig nyo, yung maliliit at kulay tsokolating usbong na madalas nating ihalo sa mga niluluto o pampalasa. Noong unang panahon, itinuturing ang clove na kasing halaga ng ginto sa larangan ng medisina. Isa ito sa pinakamabisang lunas para sa mga karamdamang dulot ng lamig sa katawan. Ayon kay Avicenna, nakakatulong ang clove para painitin ang tiyan, atay, at mga bato. Pinapatibay din nito ang ating pantog para maiwasan ang hirap sa pagpigil ng ihi. Pero hindi lang ang clove mismo ang sikreto. Ang totoong sikreto ay nasa paraan kung paano mo ito dapat gamitin. Kung lulunukin mo lang ito ng buo o sasabayan ng tubig, mawawalan ito ng bisa. Agad kasing masisira ng asido sa iyong tiyan ang mahahalagang essential oils nito bago pa man ito gumana. Para magsilbi itong emergency stop para sa iyong pantog, mayroon tayong ibang dapat gawin. Tingnan natin ang cloves sa pananaw ng makabagong siyensya. Bakit nga ba epektibo ang sinaunang lunas na ito? Ang pangunahing aktibong sangkap ng cloves ay ang eugenol, isang napakalakas na natural compound.
Mayroon itong mga natatanging katangian na sadyang kahanga-hanga. Una, isa itong mabisang natural antiseptic at anti-inflammatory. Dahan-dahan itong nililinis ang daluyan ng ihi at pinupuksa ang mga bakterya na nagdudulot ng palagi ang iritasyon. Pangalawa, at ito ang pinakaimportante sa lahat, ang eugenol ay isang natural na antispasmodic at banayad na painkiller. Kapag pumasok na ito sa ating daluyan ng dugo, tinutulungan nitong ma-relax ang ating mga kalamnan. Tinatanggal nito ang tensyon sa mga dingding ng pantog na madalas ay overstretched o pagod na. Dahil dito, nawawala ang maling signal na nagsasabing puno na agad ang iyong pantog. Kumakalma ang mga nerve endings, kaya mas nagiging relax ang pantog at nakakaya nitong mag-imbak ng mas maraming likido nang hindi ka nagpapanik. Bukod dito, pinapaganda rin ng cloves ang sirkulasyon ng dugo sa pelvic area. Inaalis nito ang bara at ang lamig sa katawan na tinutukoy ni Avicenna sa kanyang mga sinaunang aral. Ito ang perpektong natural na mekanismo para ayusin at i-recalibrate ang takbo ng iyong urinary system. Ngayon ang pinakamahalagang bahagi, ang 60-second rule. Paano nga ba dapat gamitin ang cloves para maramdaman agad ang epekto nito? Kumuha ng isa o dalawang piraso ng tuyong cloves o klabo. Ilagay ito sa iyong bibig, pero huwag muna itong lulunukin. Dahan-dahan itong nguyain. Sa umpisa, mararamdaman mong matigas ito, pero mabilis din itong lalambot dahil sa iyong laway. Lalabas ang matapang, maanghang, at medyo nanunuot na lasa nito. Ang kailangan mong gawin ay nguyain itong mabuti hanggang sa maging pino sa loob ng eksaktong 60 segundo. Mas mainam kung pananatilihin mo ang nadurog na cloves sa ilalim ng iyong dila. Bakit? Dahil sa ilalim ng ating dila ay may makapal na network ng mga ugat at napakanipis lang ng balat dito. Kapag nananatili ang cloves sa ilalim ng dila, ang taglay nitong eugenol at iba pang healing oils ay direktang sisipsipin ng iyong daluyan ng dugo. Hindi na ito dadaan sa matapang na asido ng tiyan o sa atay, kaya hindi nababawasan ng bisa nito. Tinatawag itong sublingual method. Ito rin ang paraang ginagamit ng mga doktor kapag kailangang magbigay ng mabilisang gamot, gaya ng tableta sa ilalim ng dila para sa mga inaatake sa puso. Sa loob lang ng 60 segundo, ang mga essential oils ng cloves ay ganap nang nakapasok sa iyong dugo at nagsisimula na itong kumilos para sa iyong kalusugan. Ano nga ba ang nangyayari sa loob ng iyong katawan sa loob lang ng 60 segundo? Sa sandaling manuot ang langis ng clove sa ilalim ng iyong dila, maaari kang makaramdam ng bahagyang pamamanhid sa iyong bibig. Huwag kang mag-alala, normal lang ito. Ito ang natural na epekto ng eugenol bilang pampamanhid. Mula rito, ikakalat ng iyong dugo ang pamparelax na ito sa buong katawan. Sa loob lang ng ilang minuto, makakarating na ang sustansya sa bahaging ibaba ng iyong katawan. Ang mga nerve receptors sa iyong pantog na kanina pa tensyonado dahil sa stress o pagtanda ay sa wakas ay makakapagpahinga na rin. Luluwag ang mga dingding ng iyong pantog habang lalo namang hihigpit ang kontrol ng iyong sphincter dahil sa hatid nitong nakaka-relax na init. Maging ang iyong nervous system ay tutugon din. Ang clove ay may natural na kakayahang pakalmahin ang iyong mga ugat at pababain ang level ng cortisol o stress hormone bago ka matulog. Makakaramdam ka ng banayad na init at matinding ginhawa sa loob. Inihahanda na ng iyong katawan ang sarili para sa isang mahimbing at dekalidad na tulog. Pagkatapos ng 1 minuto ng masusing pagnguya,
maaari mo nang lunukin ang natirang clove at sundan ito ng kahit isang maliit na higop lang ng maligamgam na tubig. Iyon lang ang buong ritual. 1 minuto lang ang kailangan bago ka magsipilyo at tuluyang mahiga sa iyong kama. Para mas maging epektibo ang iyong ginagawa, may isang mahalagang payo si Avicenna. Dagdagan ang ritual na ito ng ordinaryong hilaw na buto ng kalabasa. Bakit nga ba buto ng kalabasa? Dahil ito ang itinuturing na record holder pagdating sa zinc. At ang zinc ang pangunahing mineral para sa kalusugan ng mga kalalakihan, lalo na para sa maayos na paggana ng prostate gland. Nakakatulong ito para mawala ang pamamaga ng prostate at paliitin ito para hindi na naiipit ang daluyan ng ihi. Pero hindi lang ito para sa mga lalaki. Napakahalaga rin ng zinc para sa mga kababaihan dahil pinatitibay nito ang mga kalamnan at litid sa pelvic floor o bandang balakang. Bukod pa rito, ang buto ng kalabasa ay may mga espesyal na fatty acids at phytosterols na nagpapaganda sa flexibility ng mismong pantog. Narito ang tamang paraan: 1 oras bago matulog, kumain ng isang maliit na dakot ng hilaw at binalatang buto ng kalabasa, mga 20 hanggang 30 piraso. Nguyaing mabuti ang mga ito. Pagkatapos, bago ka tuluyang humiga sa kama, kumuha ng 2 pirasong clove or klavo at gawin ang ating sublingual ritual sa loob ng 60 segundo. Ang kombinasyon ng zinc mula sa buto at eugenol mula sa clove ay nagbibigay ng isang napakalakas na synergy para sa iyong kalusugan. Alamin natin ang mga karaniwang pagkakamali na pwedeng sumira sa bisa ng paraang ito. Una, ang paggamit ng lumang clove o klavo. Kapag 5 taon na itong nakatago sa iyong aparador, wala na itong taglay na mga essential oil. Paano malalaman kung maayos pa ang kalidad nito? Maghulog ng 1 piraso sa baso ng tubig. Ang magandang clove ay lulubog o kaya'y lulutang ng patayo na nasa itaas ang ulo nito. Pero kapag nakahiga o horizontal ito sa tubig, ibig sabihin ay tuyot na ito at parang piraso na lang ng kahoy. Mas mabuting bumili ng bago at nasa maayos na packaging. Pangalawa, ang mabilis na pagnguya o agad na paglunok. Tandaan ang 60-second rule at ang paglalagay nito sa ilalim ng dila. Napaka-importante nito para mabilis na masipsip ng katawan ang sustansya. Pangatlo, ang pag-inom ng isang buong basong tubig pagkatapos ng procedure. Kakarelax lang ng iyong pantog, kaya huwag mo itong bibiglain agad ng sobrang likido. Sapat na ang isang maliit na lagok ng maligamgam na tubig para lamang malinisan ang iyong lalamunan. At higit sa lahat, huwag umasa ng himala sa isang iglap kung uminom ka naman ng 1 litrong beer or matapang na tsaa bago ito gawin. Ang paraan ni Avicenna ay nangangailangan din ng tamang disiplina at sentido komon. Ano kaya ang mararamdaman mo sa unang gabi pa lang ng pagsubok sa paraang ito? Marami ang nakakakita agad ng pagbabago sa unang beses pa lang nila itong ginawa. Gawin mo lang ang nakasanayan mong routine bago matulog. Umuya ng kaunting cloves o klavo at humiga na sa kama. Mapapansin mo na mas madali ka nang makatulog dahil ang amoy nito ay nakaka-relax ng isip. Kung dati ay nagigising ka na pagkalipas lang ng 3 oras, sa pagkakataong ito, hindi na magpapadala ng alarm ang iyong utak. Mas magiging relax ang iyong pantog, kaya mas marami itong maiimbak na likido. Maaari kang makatulog ng tuloy-tuloy hanggang alas 5 o alas 6 ng umaga. Ang ilang masusuwerte nga ay nagigising na lang kapag tumunog na ang kanilang alarm clock. Siyempre, magkakaiba ang ating katawan.
Kung matagal na ang iyong iniindang problema, kailangan ng kaunting panahon para masanay muli ang iyong pantog sa bagong kapasidad nito. Sa unang linggo, baka isang beses ka na lang bumangon sa gabi, imbes na tatlo, at malaking panalo na iyon. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging regular sa paggawa nito. Ang epekto nito ay naiipon sa katawan. Dahan-dahang tinatanggal ng mga essential oils ang pamamaga at ibinabalik ang tamang daloy ng iyong receptors. Habang tumatagal, lalo pang lalalim at sasarap ang iyong pagtulog. Ngayon, pag-usapan naman natin ang magiging resulta nito sa katagalan. Isipin mo ang buhay mo pagkalipas ng isang buwan ng paggamit sa simpleng sikretong ito ni Avicenna. Hindi mo na katatakutan ng gabi. Hindi mo na kailangang mag-alala sa bawat sipsip ng tubig bago matulog. Ang iyong pantog ay magiging kakampi mo na muli at hindi na isang mapagdikta at mapiling amo. Pero ang pinakamahalaga ay ang epekto nito sa iyong pangkalahatang kalusugan. Magagawa mo na ang matulog ng mahimbing sa loob ng 8 oras ng walang abala. Bababa ang iyong stress levels at mawawala ang palagiang pagkapagod sa araw. Magiging mas malinaw at mas matalas ang iyong pag-iisip. Mapapansin mo ring mas magiging masayahin ka dahil sa maayos na tulog at pagbalanse ng iyong hormones. Marami ang nakakaranas ng natural na pagbaba ng timbang. Lalakas din ang iyong immune system kaya hindi ka na madaling dadapuan ng sipon o sakit. At lahat ng ito ay mangyayari dahil lang sa tinanggal mo ang isang malaking istorbo, ang madalas na pagbangon sa gabi para umihi. Ito ay isang malinaw na halimbawa kung paano ang sinaunang karunungan sa medisina ay kayang ayusin ang ating katawan sa pinakasimpleng paraan. Siyempre, hindi natin dapat kaligtaan ang mga babala. Ang clove ay isang matapang na sangkap, kaya tandaan na hindi ito para sa lahat. Sino-sino ang dapat mag-ingat? Una na rito, ang mga may malalang ulcer o gastritis na sumasumpong. Ang mga taglay nitong essential oils ay maaaring makairita sa sikmura lalo na kung lulunukin ng dinurog na clove. Hindi rin ito inirerekomenda para sa mga buntis dahil maaari itong magdulot ng paghilab ng bahay bata. Kung may allergy naman kayo sa mga pampalasa, sumubok muna ng napakaliit na piraso para malaman kung magkakaroon kayo ng reaksyon. At higit sa lahat, kung ang madalas na pag-ihi sa gabi ay may kasamang matinding sakit, may dugo sa ihi, or nilalagnat kayo, hindi na makukuha sa clove yan. Senyalis na ito ng malalang UT o bato sa bato. Sa ganitong sitwasyon, huwag nang mag-atubiling magpatingin agad sa doktor sa halip na mag-self-medicate. Ang sikretong ito ni Avicenna ay para lamang sa mga chronic na kondisyon tulad ng overactive bladder, mga pagbabagong dulot ng pagtanda o epekto ng stress. Nakakatulong itong ibalik ang normal na balance ng katawan. Pero tandaan, hindi nito mapapalitan ang emergency na tulong medikal. Para masimulan nyo na mamayang gabi, heto ang simpleng gabay na dapat ninyong sundin. Una, sa hapon o 1 oras bago matulog, kumain ng isang dakot na buto ng kalabasa para sa sapat na supply ng zinc. Ikalawa, 1 oras bago ang iyong pahinga, iwasan ng sobrang liwanag at paggamit ng cellphone. Makakatulong ito para ma-relax ang iyong katawan at mailabas ang melatonin na kailangan sa mahimbing na tulog. Ikatlo, gawin na ang iyong nakasanayang routine sa gabi. Pumunta sa banyo at magsipilyo ng maayos. Ikaapat, at ang pinakamahalaga sa lahat, kumuha ng 1 o 2 piraso ng buong cloves. Ilagay ito sa iyong bibig. Nguyain ng dahan-dahan at
Ibabad ang durog na cloves sa ilalim ng iyong dila. Bilang ng dahan-dahan sa isip hanggang 6. Damhin ang kakaibang anghang nito at ang bahagyang pamanhid sa loob ng iyong bibig. 5. Lunukin ang natira at uminom ng kahit isang maliit na tigok lang ng tubig na nasa room temperature. Ayan, ngayon, ang iyong pantog ay protektado na at may hudyat na itong mag-relax. Pwede ka na ngayong matulog ng mahimbing. Subukang gawin itong habit sa loob ng 2 linggo. Siguradong magugulat ka sa laking pagbabago sa kalidad ng iyong pahinga at sa siglang mararamdaman mo sa buong maghapon. Nakakatuwang isipin na ang modernong medisina ay gumagamit ng katulad na mga prinsipyo. May mga gamot na iniinom para sa tinatawag na overactive bladder. Kilala ang mga ito bilang M-cholinergic blockers or spasmolytics. Ang tanging layunin ng mga ito ay pahingahin o i-relax ang mga kalamnan ng pantog. Ngunit, ang mga kemikal na gamot na ito ay maraming dalang side effects. Maaari itong magdulot ng matinding pagkatuyo ng bibig, pagtitibi, panlalabo ng paningin, at maging mabilis na tibok ng puso. Masyado silang matapang at direktang nakakaapekto sa ating nervous system. Sa kabilang banda, ang pamamaraang iminungkahi ni Avicenna ay gumagamit ng mga natural at banayad na panlunas. Ang eugenol na matatagpuan sa clove ay direktang gumagana sa partikular na bahagi ng katawan at mabilis ding nailalabas, kaya hindi ito nagiiwan ng lason sa ating atay. Makakamit mo ang kailangang ginhawa ng hindi napipinsala ang ibang bahagi ng iyong katawan. Ito ang tinatawag nating karunungan ng kalikasan. Ang kalikasan mismo ang lumikha ng mga perpektong lunas para sa atin. Kailangan lang nating balikan at alalahanin ang tamang paggamit sa mga ito at ang sublingual na paggamit ng mga espesya o ang pagtunaw nito sa ilalim ng dila ay isa sa mga nakalimutan na ngunit napakabisang susi para sa ating kalusugan. Bilang pagtatapos, ito ang dapat ninyong tandaan. Hawak ninyo ang inyong kalusugan. Huwag ninyong hayaang masira ang inyong kalidad ng buhay ng mga bagay na maaari namang gawa ng paraan. Ang hindi mahimbing na tulog dahil sa pabalik-balik na pag-ihi sa gabi ay hindi normal. Isa itong problema na dapat at kayang-kayang solusyonan. Gamit ang karunungan ng dakilang si Avicenna na napatunayan na ng maraming siglo, mayroon tayong simple at abot-kayang lunas, ang clove at buto ng kalabasa. Init laban sa lamig, pagre-relax laban sa paninigas. Ang tamang pag-unawa sa ating katawan at ang wastong paggamit sa mga biyaya ng kalikasan ay tunay na nakapaghahatid ng himala. Huwag ninyong balewalain ang payong ito dahil lang sa simple itong pakinggan. Madalas, ang pinakasimpleng solusyon ang siyang pinakamabisang paraan. Bigyan ninyo ito ng pagkakataon. Maglaan lang ng kahit 1 minuto ngayong gabi. Siguradong pasasalamatan kayo ng inyong katawan. Karapatan ninyong makatulog ng mahimbing, managinip ng masarap, at magising sa umaga na punong-puno ng lakas at enerhiya para sa bagong araw. Simulan na ang 60-second rule at bawiin ang kontrol sa inyong katawan at sa inyong pagtulog. Ngayon, pagsamahin na natin ang lahat ng ating natutunan. Nadiskubre natin ang isa sa pinakakamangha-manghang sikreto ng sinaunang medisina. Alam nyo ba na para maiwasan ang pabalik-balik na pag-ihi sa gabi, hindi nyo kailangan ng sandamakmak na gamot? 1 minuto lang na tamang ritual ang kailangan. Ayon sa paraan ni Avicenna, ang susi ay ang pagpawi sa paninigas at panlalamig ng iyong pantog. Ganito lang ang gagawin. Kumuha ng 2 butil ng tuyong cloves.
o luyang pako. Nguyain itong mabuti bago matulog at itago sa ilalim ng iyong dila sa loob ng eksaktong 60 segundo. Ang taglay nitong eugenol oil ay mabilis na sisipsipin ng iyong dugo. Nagsisilbi itong natural na pamparelax na nagpapakalma sa iyong pantog para hindi ka makaramdam ng maling tawag ng kalikasan. Kung sasamahan mo pa ito ng pagkain ng buto ng kalabasa, mabibigyan mo ang iyong katawan ng sapat na zinc para patibayin ang iyong prostate at pelvic muscles. Ang simple pero siyentipikong paraan na ito ang magbabalik sa iyo ng pinakamahalagang bagay, ang mahimbing, diretso at masarap na tulog. Nakakagulat, di ba? Ang akala mong sa bote ka lang mahahanap, nasa kusina mo lang pala. Maraming salamat sa pagtatapos ng videong ito. Tandaan, ang iyong kalusugan ay nasa iyong sariling mga kamay. Kung nakatulong ito sa inyo, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang sikreto sa mahabang buhay. I-like ang video na ito dahil malaking tulong ito para makagawa pa kami ng mga bagong episodes. At ang pinakaimportante, mag-comment sa ibaba. Alam nyo ba na pwedeng gamitin ang cloves sa ganitong paraan at susubukan nyo ba ito mamayang gabi? Hihintayin ko ang inyong mga sagot. Pag-usapan natin yan.